Hello guys! Hello Gemini! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin Gemini kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. From April 29 hanggang May 5, 2024. Okay, so last week to ng April, first week ng May na mensahe. Okay, para to sa lahat ng Gemini. Wow! Mirror magic. Oh, ang ganda ng baraha mo guys. Mirror magic and then mirror magnetic. Magnetic mirror to. Kung makikita mo, puro ano to, new beginnings. 'Di ba? Impress, the Fool. Tingnan mo, ang ganda. Blank page to. So, marami kang good news, balita na matatanggap, Gemini, sa linggong ito. Okay, siguradong sigurado. Unang linggo ng Mayo, punong-puno ka ng balita. So, blank page muna siya. Visible na mga good news ito. Posibleng may mabalitaan ka na may buntis, na mga anak na. May mababalitaan kang solusyon sa problema pinansyal. May mababalitaan kang selebrasyon or stability ng family. May mababalitaan ka ditong masayang pagsasama, masayang buhay, or kung ano pa man to. So, kung ano man itong good news na matatanggap mo, pwedeng ito na yung simula talaga sa buhay mo. Like, magkakaroon ka ng sobrang motivation. Diba? So, pwedeng may offer ng work, new work, offer ng new contract, opening ng business, reconciliation, stability ng pamilya, security ng pamilya, may unexpected na pregnancy or may unexpected na pagbubuntis or panganganak, or siguro shock, masashock ka. Parang ganun. Kung ano man tong mga balitang ito na matatanggap mo, pwedeng makakaramdam ka na masashock ka diba? Hindi mo alam Talaga, parang ganun. Yung reaction mo, wow, parang ganun. Hindi mo alam ngayon mismo. Like, siguro ito kasi, nascence na to, is giving birth to. Marami kang bagong ideas, diba? Bagong ideas and motivation, inspiration na pwedeng isulat mo kasi may blank page ka dito So, parang ang linggong ito is New Year's week. Diba? Pag New Year, marami kang resolution, marami kang mga gustong gawin, marami kang gustong alisin sa buhay mo, mga kung ano-ano. So, yun, nakikita natin na punong-puno ka ng pag-asa, punong-puno ka ng inspiration, ng passion na simulan kung ano man tong gusto mong simulan sa buhay mo. And may sumisilip na positivity dito Sobra kang positive. Alam mo na kung ano man tong sisimulan mo. Alam mo na kung ano man tong darating sa'yo, ay posibleng magdadala to sa'yo ng positive life or positive vibe. And stability. May naka-destiny dito So, naka-destiny na opening, like love life, may darating na love life. Yun na nga, mga bagong member ng pamilya, or prosperity na abundance, travel, or kung ano man to na darating sa'yo sa week na to, naka-destiny talaga siya guys na dumating sa'yo or ibigay sa'yo ng universe. Okay. Power and conflict and defeat. So, if ever man na may mga pinagdaanan kang posibleng conflict, pag-aaway, misunderstanding, competition, or kung anong pa man, lalo na sa usaping pera or family life, nakikita natin dito na ma-overcome mo siya, madidefeat mo siya. So, yun na nga, parang ang linggong ito is sinasabi sa'yo ng universe na may pagkakataon ka, Gemini, na i-correct yung mga mistakes mo. May mga pagkakataon ka, Gemini, na gawin kung ano yung nararapat para sa'yo. Okay? So, yun. You have the power, reclaiming your power. Kung dati ay nawala siya, kung dati ay feeling mo na sira yung diskarte mo,
nakaranas ka ng the tower, or ano pa man, dito sa linggong ito, sinasabi na ibabalik ng universe kung ano yung nawala sa yung power, or kung anong nawala sa iyo. It's either money, relationship, plano, motivation, basta may new beginnings dito. Maraming magsisimula. Comment down below guys, kasi maraming kayong pinaplano na posibleng simulan mo na siya this May. Okay, first card natin sa third deck is, diba? So, ang tagal mo tong hinintay. So, if ever man may hinihintay kang project, goals, or expansion ng project, or plano sa buhay, parating na siya. On the way na siya, diba? On the way na siya. Konting tiis pa, konting pasensya pa, parating na siya. Pera. Gemini, prosperity, security, abundance, pamilya siya. So, siguro yung pagyaman ng pamilya mo, yun yung matagal mo nang hinihintay. Or yung, halimbawa, may binibentang inheritance. Parang ganun. So, now, oras na ito, siguro para i-reclaim mo yung power mo. Ari-arian, pera, any kinds na, or any types ng prosperity and abundance ito, ay posibleng marireclaim mo na siya. Relationship, ganun din. If ever na napabayaan mo yung relationship mo, pwedeng ngayong linggong ito is sinasabi ng bara sa'yo na kailangan mo nang mag-move on. So, may mga relationship siguro na hindi mo makalimutan. May mga issues ka sa past relationship mo na pabalik-balik lang, hindi ka maka-move on. And hindi nakakapasok yung mga bagong gustong pumasok sa buhay mo. Kasi sarado nilock mo siya, 'di ba? Nakalock yung puso mo. But now sinasabi na kailangan mo nang i-release sa linggong ito. Tapusin mo na kung ano man ang dapat tapusin. Simulan mo na ang dapat simulan. And palayain mo na yung sarili mo sa mga past issues, past events. And mag-focus ka sa blessings, sa celebration, sa kung ano yung darating sa'yo, or kung ano yung meron ka sa ngayon. Nakikita ko sa'yo dito na, yun, may mga possibilities ng reconciliation ng relationship, reconciliation sa partnership, like business, work, or pwedeng reconciliation ng mga magkapamilya. Okay? So, yun guys, ang sinasabi ng baraha. Maraming salamat and see you again. Bye!